Babala sa mga labing makasalanan kahit Kristiyano ka na, kailangan mong pakinggan to kasi hindi lahat nagsasabing Christian sila ay ligtas. Dahil kung ang salita nila ay punong-puno ng kasalanan, kung siya ay nagsasabi ng ulol sa kanyang kapatid, katubas nito ay ang pagmumura. Hindi lang to basta biro. Ito ay isang panunumpa, pangungutya, at paghamak sa isang kapwa. It's a reminder sa atin kapatid, kung matagal na tayong Christian at unaware tayo, nakakapagsalita tayo ng masama. Hindi na dapat nakakabit yan sa mga totoong Kristiyano. Dahil binago na tayo ng Panginoon, magpa-cleanse tayo sa Holy Spirit. The more na binababa natin ang dignidad ng isang tao sa pamamagitan ng ating labi, hinahamak natin ang nilikha ng Panginoon. Ang magsabi ng ulol sa kanyang kapwa ay nasa panganib ng kaparusahan. Kasalanan ng pagmumura, pagsabi ng hindi magaganda lalo na sa mga bata kasi nai-implant po sa kanilang isipan at paglaki nila, ito ang nagmumold sa karakter po nila. Ang isa pa, ang pagsisinungaling. Hindi lang to basta nakasanayan. Ito ay isang pag-uugali na matagal nang ginagawa. Ang pagsisinungaling hindi lang pagsabi ng mali. Ito ay pagtatago ng katotohanan. Isa tong kaduwagan. Biruin mo, kung naipit ka sa isang sitwasyon at mapapahamak isang tao, bawat sasabihin mo ay crucial. Pwedeng ikaligtas niya, pwedeng ikapahamak niya. Kaya hindi dapat tayo nagsisinungaling. Hindi rin tayo basta nagbibigay ng maling impormasyon. Hindi madalas mapag-usapan ng pagsisinungaling. Pero lagi niyong tatandaan, pwedeng sumira ng isang buhay ang isang maliit na pagsisinungaling. Ang mga sinungaling ay merong bahagi sa dagat-dagatang apoy. Kaya ayaw ng Diyos sa mga taong sinungaling kasi ang Diyos ay katotohanan. At kahit Christian ka na, mahilig ka pa rin magsinungaling, ang kakampi mo ay ang ama ng kasinungalingan. Pamusong sa banal na espiritu ang ikatlong persona sa nag-iisang Diyos. Hindi ito kamangmangan. Ito ay kasalanan ng kaluluwa, panlalait, kawalan ng pananampalataya, pagbaluktot sa malinaw na gawa ng banal na espiritu sa bawat tao. Hindi mo pa ba nababasa na ang kasalanang walang kapatawaran ay ang pamusong sa banal na espiritu? Pangako sa Diyos na hindi tinutupad. Mahilig ka pa mag-promise, kapag masaya ka, sinasabi mo, Lord, magbabago na ako, pero babalik ka pa rin sa dating buhay. Panginoon, nagbibigay ako pag pinagpala ako. Pero pagka dumating yung blessing, kinakalimutan mo yung Panginoon. Mahilig ka ba sa ganitong mga salita? Tandaan mo, ang Diyos ay napapasubok pero hindi siya nabibiro. Kasalanan sa harapan ng Panginoon, pagsabi ng pangako pero hindi tinutupad, walang aksyon. Galit ang Diyos sa mga taong duwag at walang pananampalataya. Dahil ang Diyos ay tapat, dapat lang bawat sasabihin natin at ipinapangako natin at pinapublic po natin ay gagawin dapat natin. Kasi kung tunay kang anak ng Diyos, ang katangian ng Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Unrepented sin. Kung alam mo yung bagay na nagawa mo at maling-mali pero isinantabi mo, pinagwalang-bahala mo lang, hindi ka humingi ng tawad sa Panginoon, ito ay pagtanggi sa biyaya ng Panginoon na ibinigay sa atin ng walang bayad. At panghuli ay yung chismis. Paninirang puri. Isang kapatid natin nag-chat po sa akin at para sa inyo ito. Ang chismis ay paninirang puri. Ito ay isang kasalanan sa loob ng simbahan. Kahit pa sabihin mo na, pag-pray po natin si ganito, prayer request, sana mabago siya kasi ganito yung ginawa niya, ganito yung nangyari, ganito yung... It's a sin kapatid, lalo na kung Christian ka. Hindi dapat nakakabit sa bibig natin ang mga bagay na yan. Kasalanan ang chismis, kaya sign na ito para magbago ka. Kapag nagchichismis tayo sa isang tao, tinatanggalan natin ito ng dignidad at winawasak natin ang pagkakaisa. Alam mo, ang babala ng Panginoon para sa mga kasalanan ng labi ng isang Christian, mabigat kasi tayo ang unang huhukuman. May pag-asa pa, hindi perpekto ang Christian, pero nagsisisi. Kaya ang puso ng isang Kristiyanong mapagpakumbaba ay inaabot ng Panginoon at hindi tinataboy. A friendly reminder, ang bibig na hindi sinusuko sa Diyos ay pwedeng magdala sa iyo sa tiyak na kapahamakan. Kaya habang may hininga, may pag-asa. Repent and be saved in Jesus' name.